Ika-165 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mataong pamilihan ng Zion kung saan nagbabanggaan ang mga balikat ng mga mamimili at nagtitinda. Sa gitna ng ingay, biglang narinig ang masayang sigaw ni Woon M habang nakataas ang kanyang mga kamay. Zion, ang ganda nito. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang halos maglaway sa pagkaing hawak niya, isang mainit na buns na bagong hango sa lutuan. Lumingon-lingon siya sa paligid at nagpatuloy sa paghiyaw. Isang napakalaking lungsod, ang daming tao, seryosong napatingin ang ating bida sa kanyang kasama. Bahagyang nakakunot ang noo at napaisip habang pinapanood ang nakatutuwang reaksyon nito. Talagang probinsyano, ganito lang ba ay sobra na siyang nasasabik? Lumingon si Woon M sa kanya, kumikislap ang mga mata sa labis na kagalakan at pagkamangha sa bawat sulok ng lungsod. Jinmo, saan tayo pupunta rito? Nakapikit namang sumagot ang ating bida, tamad na nagunat ng kanyang leeg habang naglalakad. May pupuntahan ako na hindi mo kailangang malaman. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon kay Yujang na tahimik na sumusunod sa kanila. Yujang, may sikat bang tavern dito sa Zion? Napaayos ng tayo si Yujang, bahagyang nag-isip, at sumagot ng may pag-aalinlangan. Meron naman, pero hindi ako sigurado kung babagay sa panlasa ninyo ang pagkain doon. Ngumiti ang ating bida, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Yujang at marahang tinapat ito. Ayos lang, hindi naman ako mapili pagdating sa pagkain. Itinaas pa niya ang isa niyang kamay, nag-aanyaya ng may malapad na ngiti. Ano sa tingin mo? Naghirap ka rin sa paglalakbay. Kaya sumama ka na sa amin. Magpahinga tayo habang kumakain at umiinom. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Yujang sa gulat at labis na paggalang. Nauutal siyang sumagot habang dahan-daang umaatres. Ano? Agad na tinakpan ng ating bida ang bibig ni Yujang gamit ang kanyang palad bago pa man ito maituloy ang kanyang sasabihin sa harap ng maraming tao. Paano ko naman magagawang makisalo sa Heavenly? Dahil natakpan ng kanyang bibig, ungol na lamang ang lumabas sa lalamunan ni Yujang. Nanlaki pa rin ang kanyang mga mata sa labis na pagkagulat sa biglaang kilos ng bida. Masayang nagsalita si Woon M habang kumikislap ang mga mata at pumapalakpak pa sa tuwa. Isang henyo, napatawa ng malakas ang ating bida, at sinabing haha. Henyo, nakakahiya naman. Bahagya pa siyang natawa habang tumingin kay Yujang at sinabi na kapag pagkain at inuman ang pinag-uusapan. Ano namang halaga ng mga ganyang bagay? Pare-pareho lang tayong nagugutom. Napabuntong hininga si Yujang, napangiti ng may paggalang, at tumango bilang pagsuko sa kagustuhan ng bida. Kung ganoon, ang Jinhoiro ang pinakamagandang tavern dito sa Zion. Ako na ang magdadala sa inyo roon. Tumango ang ating bida, senadorias na sumasang-ayon siya sa mungkahi. Ayos, mauna na kayo roon. Magpahinga muna kayo at umorder ng pagkain. Babalik ako agad. Yumuko si Yujang ng may buong paggalang. Opo, gagawin namin yon. Habang papaalis ang dalawa, napansin ng ating bida ang kakaibang tingin ni Woon M na tila ba may sinusuring malalim sa kanya. Kunot noong nagtanong ang bida. Ano, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tumugon sa kanya si Woon M, umiwas ng tingin, at medyo nag-atubili bago sumagot. Wala naman, pero, agad na nagsalita ang ating bida na pero ano? Sinabi sa kanya ni Woon M na kapag kausap mo si Steward Yu. Parang 70 o 80 anyos ka nang matanda kung umasta. Makikita ang gulat sa mukha ng ating bida. Bahagyang namumula ang mukha habang nauutal na sabi na ako, ano bang pinagsasasabi mo? Pareho lang naman ako ng dati na isang masiglang binata. Subalit sa kanyang isip, biglang nakaramdam ng kaba ang ating bida. Batang ito, matalas ang pakiramdam. Kailangan ko nang mag-ingat mula ngayon. Kapag kausap ko ang Four Tyrants, hindi ko namamalayang lumalabas ang tunay kong edad dahil sa nakasanayan ko noon. Upang mapagtakpan ang kanyang reaksyon, nakapikit siyang nagsalita ng may awtoridad. Tama na ang kalokohan. Maghilamos ka muna at kumain. Babalik ako bago pa man lumamig ang pagkaing o order ninyo. Masayang tumango si Yujang habang buhat ang malaking supot ng kanilang mga gamit, na wala agad ang hinala sa kanyang isip. Opo, naiintindihan ko. Nang makalayo na ang dalawa, napangiti ng nakalolokong ngiti ang ating bida habang nakatingin sa direksyon ng sentro ng lungsod. Kung ganoon, oras na para kunin ang perang naghihintay sa akin sa Dungrim Merchant Guild. Ilang sandali pa,
Narating niya ang pangunahing sangay ng Dungrim Merchant Guild. Huminto siya sa harap ng napakalaking gusali na may naglalakihang pulang haligi at pinaliligiran ng mga armadong gwardya. Napatingala siya at napasipol ng mahina. Ang laki ng itinayo nila rito. Gaya nga ng inaasahan, napakalaki ng kinikita sa pagpapautang ng salapi. Sa kanyang isip, nagpatuloy siya sa pag-analisa habang pinapanood ang palapag na gusali na sinabi na Merchant Guild ang tawag nila rito, pero wala naman itong pinagkaiba sa mga nagpapautang sa lansangan na may mataas na interes. Ang kaibahan lang, legal ito at kontrolado ng pamahalaan ang tubo upang hindi magrebelde ang mga mamamayan. Negosyo pa rin ito gamit ang pera ng ibang tao upang magpayaman. Napangiti siya ng mas malapad, nag-init ang kanyang kamay sa pananabik na napasabi pa sa isip na pero wala akong pakialam sa kanilang kalakaran. Lahat naman ay may sariling paraan ng pamumuhay upang makaligtas. At isa pa, customer nila ako ngayon, kaya dapat lang natratuhin nila ako ng maayos. Pumasok siya sa loob habang nakangiti. Tila ba pagmamayari niya ang daan. Isang customer na nagdeposito ng 10 gintong lingot na nagkakahalaga ng malaking halaga ng pilak. Subalit pagpasok niya sa malawak na bulwagan, natigil ang kanyang paglakad. Nakita niyang abala sa paglilinis ang mga empleyado, may mga basag na plorera sa paligid na kasalukuyang inaayos. At napasabi ang ating bida na bahagyang naghiwalay ang kanyang mga labi sa pagtataka habang nag-iisip. Anong nangyari rito? May nolising ba at nagwala sa loob ng isang iginagalang na guild? Dahan-dahan siyang lumapit sa isang matandang empleyado na abalang nagwawalis ng sahig. Nang maramdaman ng matanda ang kanyang presensya, nagulat ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa nang may bahagyang pagkainis dahil sa simpleng kasuutan ng bida. Sino ka? Anong kailangan mo rito sa oras ng pag-aayos? Naningkit ang mga mata ng ating bida sa narinig. Medyo nayamot sa kawalan ng galang ng matanda. Sino ako? Ang bastos naman ng matandang ito sa kanyang mga kliyente. Ngunit pinalipas niya ito at maikli lamang na sumagot gamit ang kanyang codename. Black. Napataas ang kilay ng matanda, hindi kumbinsido sa simpleng itsura ng bida. Pagkatapos ay direktang binigkas ng ating bida ang numero ng kanyang lihim na account ng may matigas at seryosong tono. 3425. Pagkarinig sa numerong yun, biglang nabitawan ng matanda ang kanyang hawak na wallet. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa sahig ay umalingaw-ngaw, at agad na nataranta ang iba pang mga empleyadong nakarinig nito. Ang kanilang mga mukha ay sabay-sabay na namutla. Sa mundong ito ng pananalapi, dalawang uri lamang ang account ng Dungrim Merchant Guild. May white account at may black account. Ang white account ay para sa mga legal na transaksyon na bukas sa pagsusuri ng pamahalaan. Ngunit iba ang black account. Lubos na lihim ang pinagmula ng pera, walang pangalang nakasulat, at maging ang pagkakakilanlan ng may-ari ay hindi itinatala. Tanging 4 na numerong account lamang ang ginagamit bilang pagkakakilanlan sa oras ng pag-withdraw. At kung ang account ay nagsisimula sa numerong 3,000, maaaring isa itong kilalang mangangalakal na nagtatago ng buwis, pinuno ng isang malaking sekta sa Jianghu, o kaya naman ay isang napakataas na opisyal ng pamahalaan na tumatanggap ng suhol. At higit sa lahat, isa itong customer na may hindi bababa sa 5 gintong lingot sa kanyang lihim na deposito, isang taong hindi mo maaaring bastyusin kung gusto mo pang mabuhay. Napatingin ang ating bida sa paligid habang pinapanood ang kanilang pagkataranta, labis na nasisiyahan sa takot na kanyang idinudulot. Saan ba ako pwedeng umupo? Medyo nangangawit na ang aking mga binti sa kakahintay sa inyo. Pinagpapawisan at nanginginig ang mga tuhod na lumapit ang matandang empleyado, bahagyang nakayuko ng mababa. Kagalang-galang na panauhin. Patawad at hindi ko kayo agad nakilala dahil sa aking kapabayaan. Sandali lamang po at tatawagin ko agad ang aking nakatataas upang asikasuhin kayo ng maayos. Napangiti ng lihim ang ating bida habang pinapanood ang matanda na halos madapa sa pagmamadali. Tama lang, sa isang customer na nagdala ng ganoon kalaking kita sa kanila, dapat ang may-ari mismo ang lumabas at humarap sa akin. Sa kabilang banda, sa ikalawang palapag ng gusali, mabilis na tumakbo pataas ng hagdan ang matanda habang hawak ang kanyang sombrero. Pagpasok niya sa opisina ng namamahala nang hindi kumatok, halos mawalan siya ng hininga sa sobrang pagmamadali. Chief Manager. Chief Manager. Naiinis namang lumingon ang Chief Manager, si Huang Goqi,
na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang marangyang kasuotan sa harap ng salamin. Ano ba ang ingay na yan? Wala ka ba talagang modo? Sumigaw ang matanda habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Kailangan ninyong lumabas agad sa bulwagan. May malaking transaksyon sa ibaba. Lalong nainis si Huang Goki. Pinandilate niya ng mata ang matanda. Ano, ako, may kinain ka bang sirang barya para gamblein ako sa ganitong oras? Hindi mo ba alam na may napakahalaga akong appointment? Wala pang isang oras bago dumating ang prefecture head sa Jinhoiro para sa aming lihim na pagtitipon. Pawis na sumagot ang matanda, lumapit ng bahagya at bumulong sa nanginginig na boses. Hindi po, black account po ang naghihintay sa ibaba. Dahil dito, biglang nanlaki ang mga mata ni Huang Goki. Natigil ang kanyang kamay sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ano, isang black account? Opo. Dumating ang isang kagalang-galang na customer ng black account. At ang masama pa nito, nasa 3,000 range ang kanyang account. Natarante si Huang Goki. Naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang likod. Paanong may lumitaw na account sa 3,000 range sa panahong ito ng kaguluhan? Agad niyang tinungo ang kanyang lamesa at marahas na binuksan ang lihim na talaan ng mga account. Anong numero? Bilasan mo at tingnan ko ang record ngayon din. Sumagot ang matanda habang nakaturo sa talaan. 3425. Biglang namutla si Huang Goki nang makita ang katapat na pangalan at ang halagang nakasulat sa tabi nito. Napaatras siya ng isang hakbang. 3425. Sa kanyang isip, nagsimulang umikot ang mga senaryo ng kanyang pagbagsak. Masama ito. Bakit ngayon pa nagpakita ang may-ari ng account na ito na kamakailan lamang ay ipinag-freeze natin sa ilalim ng utos ng mga nakatataas? Napakuyom siya ng kanyang kamao habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi. Kung sakaling mangyari ang ganitong sitwasyon, maingat kung pinili ang mga hindi aktibong account sa loob ng maraming taon at saka ko lamang ipina-freeze ang mga iyon upang walang makapansin agad. Nagpatuloy ang kanyang mabilis na pag-iisip habang pilit na naghahanap ng solusyon. Kung hindi dumarating ang may-ari ng isang kaina-hinalang black account para mag-withdraw sa loob ng mahabang panahon, dalawa lang ang posibilidad. Alingaw-ngaw na patay na siya sa labanan, o nabunyag na ang kanyang katiwalian sa imperyo kaya hindi na siya makalantad kailanman. Pero ngayon, bigla na lang lumitaw ang isang mayamang customer na nagdeposito ng 10 gintong lingot upang kunin ang kanyang pera. Humarap agad si Huang Goki sa matanda, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Ako na mismo ang haharap sa kanya ngayon din. Nasaan siya sa ibaba? Nasa reception desk po, nakatayo at naghihintay. Napasigaw si Huang Goki sa galit, hinampas ang lamesa. Hangal, paano mo nagawang pabayaan ang ganoong kagalang-galang at mapanganib na panauhin sa reception na nakikita ng lahat? Dalhin mo siya agad sa pinakapribadong silid sa itaas. Maghanda ka ng pinakamainam na tsaa na mayroon tayo, gaya ng Westlake Longjing o Angsi Taiguanyan upang huminahon siya. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang marangyang silid na may mababang lamesa at mga mamahaling upuan, magalang na sinalubong ni Huang Goki ang ating bida. Namumula ang kanyang mukha sa pilit ng ngiti habang magkahawak ang dalawang kamay sa tradisyonal na pagbati, bahagyang yumuyuko sa bawat hakbang palapit. Nako, kagalang-galang na panauhin. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking pagkahuli sa pagharap sa inyo. Ako si Huang Goki, ang Chief Manager ng pangunahing sangay na ito. Ano po ba ang maipaglilingkod namin ngayon sa isang kagalang-galang na may-ari ng black account? Tiningnan siya ng ating bida mula ulo hanggang paa ng may mapanuring mata. Bahagyang nakataas ang isang kilay at napaisip. Chief Manager lang ang humarap sa akin? Wala ba rito ang mismong may-ari ng branch o ang guildmaster? Medyo nakakadismaya naman ang antas ng serbisyo rito sa Zion. Pagkatapos, nang hindi nag-aaksaya ng oras, direkta niyang sinabi ang kanyang pakay ng may malamig na tingin. Ano pa bang ibang dahilan kung bakit pupunta ako sa isang merchant guild sa oras na ito? Narito ako para mag-withdraw ng aking pera. Parang gumuho ang buong mundo ni Huang Goki nang marinig ang huling salita ng bida. Pakiramdam niya ay biglang nawala ng hangin ang silid, ngunit pinilit niyang panatilihin ang ngiti sa kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang boses sa pagtatanong. Hindi ba, baka nais ninyong magdagdag pa ng deposito upang mas lumaki ang inyong may uuwi sa hinaharap?
Masayang ngumiti ang ating bida, sumandal sa kanyang upuan at tinitigan ng diretso sa mata ang namamahala. Salamat sa alok, ngunit hindi. I-withdraw mo na ngayon. Lahat ng laman ng account na aking binanggit. Dahil sa narinig, biglang namutla ang mukha ni Huang Gouqi at masaganang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg. Sa kanyang isip, sumisigaw na ang matinding takot sa kanyang magiging kapahamakan. Patay ako, paano ko ito lulutasin? Buong halaga, ang 10 gintong lingot na iyon ay naipadala na sa lihim na lokasyon na itinakda ng tauhan ng bagong guildmaster kaninang umaga lamang. Wala nang natitirang ginto sa kanyang account. Kailangan ko itong malusutan kahit paano sa harap ng batang ito. Nakasalalay rito ang aking pinapangarap na katungkulan bilang branch manager at ang aking buong kinabukasan. Kapag hindi ko ito naayos ng maayos ngayon, mawawasak ang napakagandang kinabukasan na binuo ko sa aking isipan. Kailangan kong bulahin at paikutin ang batang mayamang customer na ito sa aking mga kamay. Gagamitin ko ang lahat ng aking karanasan, panlilinlang, at kaalamang natutunan ko sa aking mahabang panahon ng pagtatrabaho sa madilim na bahagi ng Merchant Guild. Dahan-daang inayos ni Huang Gouqi ang kanyang upo. Pinahid ang pawis sa kanyang noo, at bahagyang ibinuka ang kanyang bibig habang pinapakita ang isang napakainit at tila mapagkakatiwalaang ngiti. Kagalang-galang na panauhin. Sandali siyang tumigil upang tingnan kung may reaksyon ng bida, bago dahan-daang nagtanong ng may mapang-akit na tono. Narinig na po ba ninyo ang tungkol sa kamanghamanghang konsepto ng compound interest? At dito nagtatapos ang ika-165 kabanata.